So guys, discharging operation, and luckily, makakagawa tayo ng vlog during discharging operation. And this vlog is all about how to crude oil washing. So ayan guys, actual yan na ginagawa kong crude oil washing. So makikita nyo mga nakabukas ang valvula, nakasaradong valvula, kung saan nag-rotate ang drive mo. And of course, yung tinatawag ko sa labas. At meron syempre tayong mga diagram na papel kasi nga hindi natin makita ng actual dahil nasa loob ng tangke. So yan guys, panoorin nyo. Roger, yung isa pakibukas yung main valve ng cow. Okay, sir. Sa ulo, sir, buksan ang main valve lang ka. Roger, sa 1 wings main valve. Tapos ikaw pakisonda, tuloy yung sonda dun sa pupa. Okay guys, so live actual tayo ngayon ng cow or tinatawag na crude oil washing. So ang natin 1 wings yung kinu-crude oil washing natin. So ito yung setup niya. Syempre yung drive is slap starboard. Yan, so yan. Ito nyo bukas. Say hi. Yeah. Okay. Ayan. So dito siya. Yan. Ito yung drive Yan. Tapos yan, so balik yun, balik. Tapos yung suction naman niya, ito. Yan. And 1 wings. So ngayon, ito yung line niya ng crude oil washing. Yan, sa pinabukas ko na from here. Punta dyan. Then yan. Then TCB03. Then nakalagay dito to tank clean line. So tumapakita ko sa inyo ngayon or mamaya, nakadrawing na. So tignan nyo rin yung suction press. Yan yung eductor mo. Yan, so marami siya nakukuha kasi negative, diba? Tapos diving press ng cargo eductor mo, ito. Yan, nasa 8. Then ito naman yung mo, pressure ng cow machine mo na naglalaro sa 8 to 8.5. So meron dito, sa ibang mga barko walang ganyan pero dito sa barko meron. Tapos meron din siya dito. Makita nyo yun. Tapos meron din yan doon sa proa. Yan, so tinatawag ko, tinatanong ko kung ilang pressure. Pero usually pagdating sa proa, na yan, na de-depressurize siya, lumiliit na. So dito syempre, pag galing dito, malakas. Diba? Tapos yung IG mo is per requirement sa 300 lang. So sinat up ko ng 300. Dati nasa 600 yan. Yung nag-start ako mag-cow, bako na sa 300. Tapos syempre, cargo pump number 1 yung drive. Ito naman siya ngayon. Natin. Hoy. Taas RPM 11, di ba? Yan. 10 bars. From from pump side to. Pero usually nasa manifold nasa 8.5 So same lang din siya ng ng pressure ng cow na pag pumupunta ng mas malayo, mas nawawala yung pressure. Anong okay sa akin? Diba? Ayan. So 1 wings ayun. Nakita nyo ayan. So arrow down yung sabihin suction. So suction mo yung yung kinakaw mo. Tapos dito pumupunta yung sa stop starboard. Na yun nga lang yung dedicated dito, yung iba port and starboard. Then umaano siya, ang nangyayari, dumadami ang kargamento niya kasi kayo na 12 yan ngayon 11.2. So ibig sabihin yung mga dumi sa 1 wings napupunta dyan. So para ang ginagawa ko, para hindi lahat naman ma-burden yung stop starboard, binabawasan ko yan. Usually kasi pag binabawasan yan, bumababa pressure. Pag hindi mo alam kung saan mo bubuksan ang valvula, pero sa akin dito lang ginagawa ko. So nasa C-line kasi tumadaan yung yung drive ng eductor. Ito bubuksan ko. Or yun din, pwede rin yun. Pero usually isang bomba lang. Para yung nahihigop mong dumi na pakalat-kalat na doon, imbis na bumalik, o yung iba may bumabalik, yung iba, tinatapon mo na.
So tingnan natin kung ano, effective nga. Yan, tingnan natin. O yan, 0.44. So ibig sabihin pag nag-negative yan, nababawasan na yan, tapos mag-arrow doon. So hintayin natin. O, negative 15. Ayan, nakita nyo? Arrow down. So ibabalik ulit yan ng ano, ng 12 meters. Pero pwede rin naman 14 meters, yun yung 300 cubes. Pero nag-allowance lang ako kasi nga medyo madumi itong crude oil namin. Kaya dapat medyo marami din ng konti ang slab starboard mo para hindi masyadong malapot yung makukuha mo. Even though nagdi-discharge ka ng mga latak-latak, di ba, nababawasan mo. So babalik ko na lang siya hanggang 12. Okay guys, so naalala nyo itong ano, TCB03, tank clean valve 03. Tapos ang nakalagay dito, tank clean line. So di ba may pinapabukas kang main valve ng cow machine at saka yung local ng cow machine sa one pinabukas ko. Pero wala dito, di ba? So parang ganito yung diagram niyan. Yan, TCB03. Yan. So di pa tayo yung table. Explain ko sa inyo mabuti kung anong nga ba yan. Okay guys, so dito tayo sa magandang table at explain natin mabuti. So TCB03 nakita nyo kanina, pinabukas ko yung sa loob ng pump room. So ngayon, ang gagawin muna is bago ko buksan ng TCB03, papabukas ko muna yung main valve ng cow machine, which is yung one wings. Meron na kunyari, one port, meron siyang dalawang cow machine. So ibig sabihin, meron siyang dalawang main valve. So parang ganito, yan, at hindi ko nabuhitan dito, meron din dito. So ito, one starboard aft, tapos one starboard forward. So pag nabuksan nila yung main valve na yan, yung local naman ang papabukas ko, di ba? So up sa isang side, sabihin dalawang local, dalawa port and starboard. So pag nabuksan ko yan, tatawag ako sa makina, yung cargo pump number 1, i-reduce ko muna, i-increase bago ko buksan to. Kasi ayoko na naka full speed kasi buksan mo yan, baka may anong mangyaring masama, di ba? Mas maganda na yung safety first. Kasi pag may nasirang valvula dyan, mahirap ayusin, lalo na't lumang barko. So halimbawa, na-reduce ko na ng minimum yung cargo pump number 1, 700 RPM. Yun yung ano minimum niya Papabukas ko tong TCB03. So pag napabukas ng TCB03, sabihin ko sa tropa, sa forward na sino nagbukas nito na please check kung gumagana yung cow machines. Usually maririnig nila yan dahil may pressure, pero mahina pa. So gagawin ko, lalakasan yung i-raise ko yung RPM ng cargo pump, siguro mga 1,100 equals to 8.5 bars yun ng pressure para sa cow machine, which is pinakita ko sa inyo kanina na yun. Yes. Yan, okay? At syempre meron din tayo sa labas na dalawa na sinabi ko sa inyo. Ayan. So ngayon, habang ini-increase mo yan, lalakas din ng pressure dito. Then ngayon, syempre, i-check nila kung gumagana yan. Isa pang way na chine-check yan para gumana, na alam kagad nila at maririnig nila yung pressure, is gagawin niya. Meron special tool yan na ginaganon para yung indicator ng yung angle ng nozzle gagalaw. So gagawin usually si Papa ginagawa niyan. Yung angle ilalagay niya sa 0. Ayun sa sa 180 para yung pressure or yung buga ng nozzle tamaan yung deck. So doon yung marinig na malakas ganyan. Tapos ngayon sa ibababa niya na setting namin. Pag ganito kasi pag bottom wash 40-0-40. So magsisimula sa 40, tapos pupunta sa 0, tapos pupunta sa 40, around 30 minutes yun na ganun. Pinapabantay ko every 10 or every sabihin ko tao ko niya, halimbawa simula ako, sige tawag kayo pag nasa 20 pa ba, tawag kayo ha, sabihin ayan, pag 20 pa ba, sige tawag kayo 0. So yun, ganun, hanggang sa ma-reach mo yung 40-0, last na 40 pataas. And that's the time na papara mo lahat yan. Syempre paano pagpara, reduce yung yung cargo pump to minimum 700, then sarado TCB03. Then pag sarado TCB03, sarado yung main valve. Pag sarado ng main valve, tinatawag naman yan. Medyo matagal nga lang, diba, kasi ilalakad pa yung tao, diba, nozzle down. I-nozzle down muna para from dito hanggang dun is ma-drain. Tapos after dun mamaya-maya, isasarado na nila yung local. Then after that, yung eductor ka naman, i-stripin mo pag na-strip mo na, nandun nga yung, kung makikita mo yun, dapat ma-zero mo din, diba?
para pag sonda nila 0, sabihin nil. So proceed ka naman sa next tank. Usually kasi pag sinabing minimum marple, sabihin na sa barko na to is 1 wings tsaka 4 wings lang. So yung 4 wings kasi full wash yun, kasi yun yung heavy weather ballast sa tinatawag. So ano yun, 180, 120 naman ang angle ng nozzle. Medyo matagal-tagal yun, 1 oras yun. So yan yung ano, o paano tayo nagkakao dito sa barko at saka yung procedures niya. Okay, so tapos na po ang ating vlog. So if you like this vlog, kindly like and subscribe to my Facebook page, YouTube channel, TikTok, and of course, Instagram. The name is The Seaman Vlogger. And if you have time, kindly like and subscribe na rin ang aking second channel at TikTok, Facebook. Ang pangalan niya po ay Tano Rider. So sa Tano Rider dyan ko ina-upload lahat ng mga rides ko. Lomi ride, endurance ride, ano pa ba? Short ride, walwal ride, ano pa ba? Official back ride, back rider ride, yun ba yun? Official back ride, yan. So dyan ko lahat ina-upload ang aking motorcycle adventure, which is ang gamit ko ay Ducati Multistrada V4. Okay guys, thank you very much. See you on my next vlog.